No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano? Mr. President, Presiding Officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30+ pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space, napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun, pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko, di ako nagyayabang or anything, it's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit, sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag, but it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone, which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively na nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing. Alright mga kababayan, so gawan ulit natin ng reaction video and also magbigay tayo ng ating personal opinion and analyzation dito po sa naging speech ng magkapatid na Cayetano. Ito nga po si Senator Alan at si Senator Pia. Patungkol nga po dito sa umaalingaw-ngaw ngayon sa social media and maging sa mga mainstream na may mga posting na din sila kung saan itong si NBI Director Melvin Matibag ay nagsabi na di umano na paiimbestigahan daw ata yung nangyaring SEA Games noong 2019 dahil meron atang anomalya dyan or regularities na nangyari. So correct me if I'm wrong, pero ito ata yung usap-usapan ngayon dito sa social media. So para sa akin mga kababayan, gaya ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa kabuuan ng kanyang naging speech kasi ito ay clip lamang po ng ibang mga kanyang naging speech dito sa opening ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. So dito para kasing nangyayari na parang magkakaroon ng chilling effect kasi to sa mga senator judges kagaya po ni Senator Alan Peter Cayetano na siya din yung isa sa mga posibleng magtanong sa witness na si NBI Director Melvin Matibag sa darating na Lunes kasi iimbitahan ulit siya dyan para maging witness at hindi malayo na talagang gisahin siya netong si Senator Alan Peter Cayetano patungkol dito sa kanyang pagiging witness.
So, para sa akin mga kababayan, para siguro ginawa 'to ni, Matibag para magkaroon ng intimidation 'no. Para sa akin lang ha, or eto din naman siguro yung nasa isip ni Senator Alan Peter Cayetano kaya nasabi niya yung, word na chilling effect 'no, na kung saan na nung siya nga ay, naupo bilang, Senate President ng, Senate of the Philippines ay, hindi nagtagumpay itong si Matibag yung, kanilang, hangarin 'no at, hindi din, uubra itong ginagawa ni Matibag at hindi sila makakapayag 'no, even si Senator Alan Peter Cayetano na, gagawin niya na talaga ang lahat 'no. Kumbaga maninindigan na talaga siya para sa tama kung ano yung ano niya, kung ano yung kanyang pinaniniwalaan 'no. So, talagang ilalaban niya na daw yung, mangyayari ngayon. So, again mga kababayan, itong, nangyayari kasi ngayon ay, parang alam mo yun, parang ang gusto mangyari nitong si Matibag bago siya makarating 'no, sa Lunes upang witness. So, parang nag-ano siya, sabihin na natin na nag-brag kasi ito yung word na ginamit ni Senator, Pia Cayetano na nag-announce siya na papaimbestigahan daw etong, di umano'y 2019 na SEA Games dito na ginawa sa Pilipinas. So, kumbaga magkakaroon kasi ng ano, misconception 'no or sabihin na natin na magkakaroon tayo bilang isang, ordinaryong Pilipino lalo na kung hindi natin alam or aware dito sa 2019 na SEA Games. Kasi ako I admit na hindi ako nakapanood or siguro napanood ko, nakalimutan ko na lang. At hindi ako updated dun sa SEA Games na yun na nangyari. Kaya kung ikaw ay baguhan at hindi pamilyar dito, syempre mag-iisip ka na itong senator judge na si Senator Alan Cayetano ay iisipin mong may ano ba, may kredibilidad ba, may integridad ba sa kanyang gagawin bilang isang senator judge dito sa impeachment ni Bibi Sara Duterte. So, magiging questionable, 'di ba? So, dito naman kay Senator Alan, wala naman siyang problema kung gusto niyang imbestigahan or what. Pati nga yung pagpapatubo ng balbas ni Senator Alan Peter Cayetano ay hinamon niya din, no? Pero wag niya nang sa publiko. 'Di ba? Gawin niya na lang. Kumbaga kung ito yung nais niya, hindi yung parang, parang ang lumalabas kasi parang panakot ba? Parang gano'n. Yun yung based on my analyzation na yun. Parang para ma-intimidate itong si Senator Alan Peter Cayetano na magtanong sa kanya sa darating na Lunes. Kasi tignan niyo naman yung the way na magtanong si Senator Alan, 'di ba? Talagang gisado kung gisado yung mga witness na hinarap ng prosecution team o prosecutor team. So, yun yung tingin ko na correct me if I'm wrong kung ganun din ba yung inyong pag-aanalisa dito sa nangyayari na bakit kinakailangan mo pang i-anunsyo, ilabas pa yan sa social media or what before your appearing or appearance sa sa Monday. So ano 'to para hindi magtanong or parang mag-hold back si Senator Alan Peter Cayetano na magtanong at hindi ka masyadong gisahin or kumbaga ma-intimidate itong tao na 'to na magtanong based dun sa mga gusto niyang malaman as a senator judge dito sa impeachment ni Bibi Sara Duterte. So, yun lang yung ilang mga nakikita ko sa anggulo na gaya ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na parang magkakaroon ng chilling effect which is sanay na sila. Kumbaga hindi na bago sa kanila yung chilling effect na yan. Sa mga nangyari ngang mga hindi inaasahan nung mga nakaraang buwan, 'di ba kung maalala niyo yung nagkaroon ng kaguluhan sa Senado na talagang sila talaga yung spotlight 'no ng mga balita. So, ayun mga kababayan 'no, mahirap talaga yung nangyayari ngayon sa ating, bansa, lalo na dito sa pagharap ng ating, pangalawang pangulo sa impeachment trial na hanggang ngayon hindi natin alam kasi kung magiging patas ba talaga ang impeachment laban sa kanya. Although hindi naman tayo against sa ganito 'no, na mapanagot talaga yung mga high ranking official na impeachable. Na accountable talaga sa mga ginawa nilang pagkakamali. Basta based on evidence, dun na sila magbe-base at, under talaga ng constitution 'no, at, sumusunod sila sa constitution ng, bansa. So, wala tayong problema diyan kasi talagang kinakailangan naman talaga ng ano, justice,
accountability and transparency. Pero pagdating kasi sa pagiging selective, dun na tayo nagkakaroon ng problema. So yun nga yung nakikita natin ngayon na parang selective justice yung, nangyayari kasi yung mga taong, nagsasalita laban sa korapsyon at mga taong gustong magbahagi ng kanilang mga nalalaman ay sila yung mga naipapakulong, nagagawa ng kaso or what. Pero yung mga taong tinuturo ng hindi lang iisa na di umano yung mga mastermind sa likod nito ay still malaya pa rin 'no, at hindi pa rin napapanagot sa batas. So, nakakalungkot mga kababayan yung, nangyayari dahil ang punot dulo nito is yung korapsiyon talaga 'no, na dapat natin talagang masugpo at, matuldukan na. So, again, comment down below mga kababayan, pati itong, pagiging upset ni Senadora Pia Cayetano 'no, sa nangyari nga po dito sa kanyang kapatid. Although hindi na sa bilang kapatid 'to, bilang senator judges na papayag ba kayo na gantuhin na lang ang mga senador 'no, na parang hindi na nirespeto at, ganito na lang ba ang, ito-tolerate ng iba pang mga senador? Yan yung, tanong ni Senadora Pia Cayetano. So, may point naman din si Senadora Pia Cayetano 'no, dahil yung ginagawa naman talaga nila is for the betterment ng ating country at para sa future ng ating mga anak-anak. So, again mga kababayan, please comment down below at kung gusto niyong panoorin yung kabuuan ng video na 'to, ay pumunta po kayo sa Senate of the Philippines at panoorin niyo po yung buong konteksto para maunawaan po ninyo. Maraming salamat.